C-130 na ginamit para makapaghatid ng relief goods sa Albay matapos ang pananalasa ng bagyong Christine. Pahirapan naman ang paghatid ng ayuda sa ilang bahagi ng Camarines Sur dahil sa lalim ng baha sa ilang kasadang nag-uugnay sa mga bayan. Mula sa Naga City, Camarines Sur, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, hanggang ngayong gabi nga ay maganda ang panahon dito sa Naga City. Yun namang mga stranded na sasakyan na misulang nakahambalang na sa mga pangunahing lansangan dito na siyang nagpapahirap nga sa pagdating ng mga rescue team at pagpasok ng mga ayuda. Sisikapin daw gawa ng paraan habang patuloy nga ang pagganda ng panahon dito. Mula sa San Fernando, sumama kami sa rescue truck ng MMDA Public Safety Division patungong Milaor, Camarines Sur. Misulang dagat ang mga kalsada at pagdating sa tulay sa ibabaw ng umapaw na Bicol River, pahirapan ang pagdaan dahil sa mga nakaparadang sasakyan. Pagbaba ng tulay, mas malalim pa ang tubig. Marami ang naglalakad sa direksyon ng Naga. Iba, todo kapit sa lubid para di matangay ng agos. Ang ilan, isinakay na sa MMDA Rescue Vehicle at sa bangka ng Red Cross. Kasama naman sa naghahatid ng pagkain sa mga nasalanta ang PNP SAF. Pagdating sa isa pang tulay, muling nahinto ang aming biyahe. Malapit na tayo sa sentro ng Milaor at sakay nga tayo nitong rescue boat ng MMDA. Nakikita natin nga problema dito, maraming stranded na mga sasakyan dito sa area na ito. Kaya itong mga sasakyan ng MMDA at ng iba pang NGO at mga ahensya ng pamahalaan hindi na makatuloy. So isa ito sa malaking problema na nagiging balakid sa mabilis na pag-travel papuntang Naga at ibang parte ng Bicol. Mula sa rescue truck, lumipat kami sa rubber boat, lagpas tao ang baha sa mga looban ng Milaor. Marami pong tao sa second floor. Kumusta po kayo dyan? Alam po, kulang lang relief sa katubig. Yun, pagkain at tubig ang hinihiling nila. Marami pang nasa mga second floor nila, nagtsatsaga at umaasa sila na darating ang tulong para sa kanila. Maraming sasakyan na lubog sa tubig at nakaharang sa ilang kalsada, kaya hindi madaanan tulad sa Maharlika Highway. Mahirap po makapasok ng ating mga sasakyan papunta rito. Kahit yung mga tulong po, mga relief goods, hindi po makapasok. Pagdating ng Naga, marami ring lumulusong sa baha. Ang iba, sumakay na sa mga bangka na ginagamit sa fluvial parade tuwing pista ng Peña Francia. Ayon sa Naga City RRMO, baha pa rin sa 7 barangay. Nasa 4,000 residente na ang nasa evacuation center. Pagtutulungan naman daw ng Philippine Army at DPWH ang clearing sa mga daan panaga para makapasok ang mga rescue team at mga ayuda. Sa lungsod ng Iriga, pansamantalang isinara ang Waras Bridge na nagdurugtong sa Iriga at bayan ng Baaw. Nasira kasi ang tulay matapos gumuho ang lupa dahil sa bagyong Christine. Sa Libo naman sa Albay, kaliwat kanan din ang pinsalang iniwan ng bagyong Christine, tulad ng isang dating garaheng gumuho dahil sa ragasa ng baha. Kasamang tinangay ng tubig ang traktora, ilang sasakyan at mga alagang hayop na may-ari. May ilang palayanding natabunan ng buhangin at lupa matapos bumigay ang isang dike. Ayon sa Libon LGU, 2 ang naitalang patay habang isa ang nawawala roon kasunod ng isang landslide sa barangay Burabod. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Libon. Pinaka-worst flooding in history sa amin na bayan ng Libon. So grabe po. Marami pong lubog at nawala ng bahay. So mga used clothing po ang kailangan po namin. Dahil hindi pa rin sapat ang tulong sa ilang apektadong lugar, may ilan ang nakagagawa ng di maganda para lang makakain. Noong isang gabi sa Naga City, may nag-attempt po na magsagawa ng looting doon sa isang convenience store. Dahil ang hinahabol po, ma'am, yung pagkain ang naging dahilan po noon, ma'am, yung survival po. So yun po, ma'am, ang inaantabayanan at binabantayan ngayon ng ating law enforcement. Kanina tanghali, isinakay naman sa C-130 aircraft ng Philippine Air Force ang relief goods ng DSWD at para dalhin sa Albay. Kasama dyan ang ilang rubber boat ng Philippine Army na gagamitin sa rescue operation sa lalawigan. Philippine Air Force already was able to go into Naga and to Legazpi, and we will continue the air bridge to take advantage of any gaps in the weather now.
Pia, ayon sa DSWD ay nag-request na nga ng panibagong supplies ang mga LGU dito sa Kamsur para may maipamahagi silang muli sa mga apektadong residente. At live mula rito sa Naga City para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.